Okay, mga kapatid, magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ano pag... Ala, bakit hindi tayo naka-live? Okay, pag-uusapan po natin, ito po, nagsimula na po yung impeachment proceedings dito po sa House of Representatives. Una po nasalang ito pong impeachment laban po kay President Bongbong Marcos. At meron na rin po nagpasa ng impeachment laban po kay BP Sara, no? Ano po yung kalagayan? Naaprobahan na po yung inform. Okay. Pero yung substance, bukas pa lang pala. Kala ko naman naaprobahan na kanina. Ngayon po nagbabasa tayo. Pasensya na kasi nagbirada agila kami. Pasensya na kayo kung medyo sablay yung boses ko. Alam niyo naman, I'm under the weather. Init. Napaso ako. Okay, pag-usapan din po natin. Ito po sinabi ni dating spokes Panelo, Attorney Panelo. Sinabi niya po, palagay ko, ignorante. Hindi ka abogado, sabi niya kay Soto. Huwag mong ipakita ang pagka-ignorante mo. Ignorante ka pa. Ignorante ka pala, Tito Soto eh. At syempre pa, yung pangit na sagot ni... kasi lumabas na po yung kapangitan nito ni Llamas. Ang pangit pa sumagot. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Kasi mahina. Masyadong kulang ng power si Badong. Pasensya na kayo talagang hindi kulang talaga tayo sa enerhiya ngayon. Bawi na lang tayo ng kape. Okay. Pero pwede naman po mag-discuss ng hindi kulang sa energy. Kayo na po bahalang magpuno ng kung ano man ang energy natin. Okay. Nakauna yan. Pag-usapan natin ngayon, pag-usapan po natin, ito pong kay ano muna, sa mga extra muna. Ito po, meron lang tayong gustong iparinig kay Vince Dizon, mula kay Vince Dizon. Sana na ano ko, no? Na wala yata, hindi ko yata natantosan. Sayang naman. May maganda na, buisit na si Vince Dizon. Nabuisit na po si Vince Dizon. Wala, hindi natin makita eh. Teka lang, baka nariyan pa. Gusto ko lang pong iparinig sa inyo sana eh. Nasaan na ba yun, Vince? Pahiyang-pahiya po si Vince Dizon dito eh. At dahil wala na po yan, mag-start na po tayo. Okay. Dito po muna tayo kay alam mo, Ronald Llamas, yan lang pala pambanat sa'yo. Ang tapang niyan eh. Maraming nasasabi yan si Ronald Llamas. Pero pag pinag-usapan pala na pangit ka, nawawala sa hulog. No? Yan pala ang yung kryptonite, yung sabihang kang pangit. Kasi laging may balik yan eh. Laging may balik si pero pag sinabi mong pangit, hirap na hirap siyang makabalik, no? Ang pangit talaga. Ito po, tignan nyo Ito yung sinabi ni Rowena Guanzon. Ikumpara nyo sa sinabi ni Ronald Llamas. Ang layo eh.
Kaya makikita na kung gaano ka kabugok. Hindi siya bugok eh. Magaling po siya eh. Sa mga tokis magaling siya. Kaya lang, yung kryptonite niya, pag nasabihan mo pala ng pangit, nawawala siya sa hulog. Sabi po ni Rowena Guanzon, si Senator Robin Padilla nagpakulong ng ilang taon. 'Di ba? Alam po natin, alam niyo po ba kung anong kung bakit nakulong si Robin? Nahulihan po 'yan ng firearms. Nakulong po 'yan. Si Llamas nahulihan din po. 'Yun eh. Tuloy natin. Para magkaroon lang kayo ng ideya kung ano yung sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Hindi lang po siya nahulihan ng armas, nahulihan din siya ng fake o piratang DVD. Si Senator Robin Padilla nagpakulong ng ilang taon. Si Llamas umiwas sa kulong. Llamas abused his high government position at duwag siya, and yes, ang pangit niya. Tignan po ninyo, yung banat niya sa pagiging pangit, meron munang palaman si Rowena Guanzon na ikaw ay hindi nakulong, ginamit mo yung posisyon mo sa gobyerno para hindi ka makulong. Same ng kaso ni Robin Padilla. Si Robin nakulong, si Llamas hindi nakulong. Sundot niya lang yung pangit. Samantalang nung sumagot to si Ronald Llamas, nag-focus lang siya sa pangit. Pangit ako, lalo na galing sa napakagandang babaeng tulad niya. Walang sense. Ronald Llamas, yan pala ang dyan ka pala mahina pag sinabihan ka ng pangit. Nawawala ka sa hulog. Yun lang. Gusto ko lang sabihin nyo na kaya kayo maganda na kayong talunan. Kaya wala sa hulog yung mga bataan niya eh. Ni Ronald Llamas eh. Yung tingnan nyo po kung paano po magsalita paano mananalo si Rizal Ontiveros. Ang pangarap daw ni Rizal Ontiveros ay ipunin yung mga oposisyon. Hindi niya nga alam meaning ng oposisyon eh, di ba? Okay, punta tayo rito kay Tito Soto bago tayo. Mahaba kasi yung talakay natin dito sa impeachment. Panelo kay Soto, hindi ka abogado, wag mong ipakita ang pagka-ignorante mo. Tindi, no? Ang tsakit. Mariing binatikos ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang mga pahayag ni Senate President Tito Soto. Mula po to sa Ang Balita Ngayon. Kaugnay ng pagtutol nito sa desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara bilang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, tahasan tinawag ni Panelo na maling pagpasok sa usaping legal ang mga argumento ni Soto at inilarawan ito bilang ignorance overreach. Tila pasaring sa pinupunto ng Senate President. Palagay ko ibig niyang sabihin, ignorance overreach. Hindi ka abogado, huwag kang magkakamaling pumasok sa teritoryo ng mga abogado. Huwag mong ipakita ang pagka-ignorante mo. Ignorante ka na nga. Nilalagpasan mo pa ang pagka-ignorante mo. Kaya ignorance overreach ang tawag doon. Tumigil na kayo. Ang sakit, no? Yung isa, si Carlos, Professor Carlos, hindi rin po attorney yun. Pinashut up ka rin sa usapin ng persona non grata. Ngayon, pinatitigil ka na dahil ignorante ka sa batas. Ng isang abogado dito naman sa impeachment. Ang sakit ng marating mo yung sukdulan. Yan yung problema, yung hindi ka bagay sa posisyon mo, naghangad ka. Wala kang kakayahan sa posisyon mo. Ang dali mong banatan eh, di ba? Ngayon, kaya tingin sa kanya talaga ng mga tao ngayon, bugok talaga. Beng Patrick, thank you very much sa 320 N. Yan. Sabihan mo ng pangit, yan ang weakness ni Llamas. Dito naman kay Tito Soto, ang weakness naman niya, masyado siyang mapagmarunong sa mga wala naman siyang kakayahan. Yan po yung problema ng hindi ka bagay. Hindi ka bagay, nasobrahan ka sa pangangarap.
nadaan mo sa tiyaga pero wala ka namang kakayahan. Lalabas at lalabas po yung kakulangan mo eh. Katulad niyan. Lahat ng tao ngayon, anong tingin kay Tito Soto? Taga One Ball University. Ang lahat ng tao tingin ngayon kay Tito Soto, bugok. 'Di ba? Kasi nga nakalusot ka na nga bilang Senate President, wag mo nang galingan masyado. Tignan mo si Lito Lapid. Yan talaga halimbawa ko sa inyong lahat eh. Gumaya kayo kay Lito Lapid. No? Nakalusot na nga siya bilang senador. Ano pa ang hangarin ni Lito Lapid? Okay na sa kanya yun. Okay, punta na po tayo rito. Siguro sapat ng pasakalya yan. Dito po tayo sa impeachment. May ano lang po, no? Ang buong akala ko kasi pumasa na siya sa forms and substance. Yung pala forms pa lang po pala. Okay. Ito po yung mga nangyari kanina. Ayan. Key developments from the hearing. Naipasa po ng committee yung dalawang impeachment complaint laban kay BBM sa mga botong 46-1 yung kay Andre De Jesus at sa boto naman po 35 none and 1 abstention. Dito naman po sa impeachment na ipinasa ng Makabayan o inendorse ng Makabayan Black na pinamunuan po ni Lisa Masa, Teodoro Casino at Nery Colmenares. Yan, 35-9 at may isang abstention. Okay. Naganap din po kanina yung walkout ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Dahil pinoprotesta niya at kino-question niya yung legitimacy ng complaints as taxpayers at saka dinidispute niya yung sufficiency in form ruling for the second complaint. Ayan. So dahil natalo siya, nag-walk out. Alam mo, Abante, yan ang problema sa mga may mga diktador eh. Ayaw na nakokontra. Pag nakontra, walk out agad, di ba? Yan, yung mga mahilig mag-walk out, walang kakayahan yan na makipagdebate. Kasi yun lang yung ano mo eh. Ayaw nilang sumunod sa'yo, natalo ka. Bakit ka mag-walk out? Ganun talaga. Kaya yan, hindi po sanay na makipagdebate ang tao na yan. Sanay po yan na dinidikta niya yung gusto niyang gawin. Kaya po wala nangyari sa mga pahiring nila. Paano? Bawal mo silang kontrahin. Pag kinontra mo sila, contempt ka agad. Yan ang hindi niya pwedeng i-contempt yung kanyang yung mga testigo, pwede niyang i-contempt. Pero ito, mga kasamahan niya to, hindi niya pwedeng i-contempt. Kaya, walk out. Okay, ililinaw natin. Mukhang mali yung pag-intindi ko kanina sa balita kasi hindi ko ito napanood. Ngayon lang ako nag-review talaga ng balita dahil masama po pakiramdam ko. Okay. So, ang pinagbotohan po kanina, yun pong approved for form. Yung forma, yung ibig sabihin, tama yung mga pirma, tama yung pagkakasulat. May mga legal forms po kasi, hindi po pwede na mag-impeach ka na may sarili kang forma. Na sumulat kamay ka lang o tinype mo lang yung sulat mo. Kinakailangan po yun. Kung ano yung hinihiling ng batas na forma, yun lang po pala yung pinagbotohan nila. Bukas pa po yung substance. Kaya pinipilit ko tong sufficient in substance. Bukas po magkakalaman. Bukas po nila ibabasura. Bukas po nila ibabasura yan. Paano po ba yung sufficient in substance? Bago tayo po muna, ito po na. Kinakailangan may mga facts po sila. Ayan. Na yung mga binibintang nila ay dapat impeachable offense. Kasi dinefine na po yung impeachable offense eh.
meron na pong constitutional grounds for impeachment. Halimbawa, ito po yung mga constitutional grounds for impeachment. Asa na ba? Okay, number 1. Betrayal, ito. Ito po yung mga articles o grounds for impeachment. Una, betrayal of public trust. Yan. Ikalawa, culpable violation of Constitution. Ikatlo, high crimes, committed high crimes. O, yan po. So, may mga definition na po yan. Kung ano yung mga high crimes, kung ano yung culpable violation of the Constitution. At pero ang parang mahirap i-define yung public trust, no? Yung nilabag mo yung betrayal of public trust. Ayan. Kasi masyadong malawak yung betrayal of public trust. So, pag substance naman po, ang titignan naman nila, hindi yung pagkakasulat. Kung hindi, sa mga nabanggit po na impeachment, na pwedeng ikaso sa'yo sa impeachment, naroon ba yung mga ikinakaso sa'yo? Kaya nga po sa substance, malabo po yung, yung impeachment nila kay BP Sara. Kasi, ano ba kinaso nila kay BP Sara? Hindi pinaliwanag yung confidential fund. Wala naman po yun sa impeachment eh. Kinakailangan high crimes, culpable violation of Constitution. Ano po yung Constitution? Ano pong provision ng Constitution yung nilabag? So ilalagay nyo yun. At ang bago po, kaya sila umaangal dito dahil pinahirapan daw, sabi ni Ignoranteng Soto, yung bago po doon, kinakailangan, meron ka ng ebidensya agad. Dati kasi nalusutan nila yung kay Corona, walang ebidensya, doon na sila naghanap sa impeachment trial na mismo. Okay. So bukas pa po yun. Ngayon, meron din nagpasa, ngayon ding araw, nagpasa rin po ng impeachment complaint laban na kay BP Sara. So may usapin na agad. Aminado nga si Luistro na pati ko nalito eh, sabi niya. Kasi alam natin lahat, February 6 pa pwedeng magpasa ng impeachment laban kay BP Sara. Nagmamadali itong makabayan. Alam nyo, sa tingin ko dyan, gimmick lang na makabayan yan para dahil wala naman talaga silang kasong matibay na kaso eh. Kaya i-dismiss yan, di ba? Ganun, tapos aangal na lang sila, dadaanin na lang nila. Bakit dinismiss lang din? Bakit? Mga ganun yan eh. Okay, anyway, kung ano man yung purpose nila, kasi pwede ka naman maghintay ng asais, di ba? Wala na sanang usapin. Tingin ko sinasadya nila na unahan yung asais para may question. Alam niyo yun? I-dismiss man sila, ang ikakatwira nila, tineknikal lang kami. Okay. Rufino Lopez, wala. Mali yung akala mo. Kaya nga akala, di ba? Kung hindi congressman yan, bakit siya dadalo ron? Yan po yun eh. Dapat marunong na po kayo at this time, sa tagal nyo pong nanonood sa atin, dapat marunong na po kayong ma-distinguish kung ano yung mga fake news at hindi fake news. Simple lang naman pong alamin eh. Itanong nyo lang po sa Google, ganito lang po tanong. Is Abante already disqualified by Supreme Court? Sasagutin po kayo ng ng mga AI ng Google. Kaya dapat hindi na tayo nabibiktima ng mga fake news. Gamitin nyo po yung mga computer nyo. Hindi po lahat ng sinasabi ng kung sinong tao ay tama na agad. Pero hindi ko po sinasabi na yung mga baka biktima rin yung mga nagpe-fake news, di ba? Yung iba sinasadya nila for the views.
Yung iba naman, maaaring biktima lang din sila. Okay. So, okay na tayo sa mga nangyari kanina. Punta na po tayo rito ngayon sa ano ba epekto niyan lintik na yan? Bakit ko sinabi na diversion? Totoo naman eh. Alam niyo po, nahihiya po ako para sa ating House of Representatives. Kasi extraordinary po tong sitwasyon natin ngayon. Dahil ngayon lang po mayroon tayong ganito kalaking pagnanakaw. Ito po yung maaari nating masabing breaking all records sa pagnanakaw. Napakalaki po ng nakawan na naganap sa flood control project. Pero wala po silang pakialam eh. Wala po silang investigasyon na ginagawa. Both houses, Senate at saka House of Representatives. Kunwari lang yan eh. Kailan na naman uli? Ikalawang linggo na to na hindi na naman nag-imbestiga si Ping Lacson. Talagang grabe po. Buti pa nga yung Parmali. Yun lang Yun lang usapin Parmali Baka ilang bilyon lang yan. Hindi daan-daang bilyon. Ilang bilyon lang yung Parmali na yun. Inabot po sila ng 7 buwan para pag-usapan yung Parmali. Dito po talagang isang araw tapos sa susunod na buwan na naman, tapos isang araw na naman sa susunod na buwan. Lalo na po sa House of Representatives, zero. Wala po talagang investigasyon na nagaganap. Sa napakalaki pong pagnanakaw na ginawa rito sa flood control project, ang priority nyo dapat, paano malulutas tong pagnanakaw na to? Kasi grabe naman, alam ng tao yan. Tapos, bagsak na nga yung ekonomiya natin. Wala na nga nagtitiwalang investor dito dahil ang laki ng nakawan na naganap. Dapat, tulong-tulong kayo, Senado, Kongreso, tulong-tulong kayo para maibangon nyo naman yung Pilipinas. Paano nyo maibabangon yung Pilipinas? Okay, eto po, facts po to Ano ba epekto nung mga impeachment trial before? Halimbawa yung kay ERAP. Bumagsak po yung ekonomiya at wala na po si ERAP. Natanggal na po si ERAP. Nag-people power na po dahil sa impeachment na ginawa nyo kay ERAP. Tumagal pa po ng almost a decade yung pagbagsak po ng ekonomiya ng Pilipinas. Grabe po epekto niyan. Etong mga politiko natin, wala nang pakialam sa atin. Basta sila mayaman, kumita sila sa flood control, Wala na po silang pakialam kahit bumagsak na naman tayo. Tignan niyo po to si BBM mismo nagsabi. Hindi raw siya tutol na ay impeach siya. Tutol siya dahil yung epekto sa ekonomiya. Before to, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is concerned. Worried pa. Yung pamagat lang. That the impeachment complaints filed against two of the highest officials in the government may affect the country's economy. Hindi nga tayo makabangon-bangon sa dulot. May pumapasok pa po ba sa atin na foreign investors? May pumapasok pa po ba na turista sa atin? Wala na nga pumapasok na pera, panay pa palabas. Palabas po yung pera na yan Pag nagsimula po yung impeachment, wala talaga magtitiwala sa atin ng mga foreign investors. Bakit? Yung hinahalal ng tao, nililitis ng 300 congressman lang. Alam niyo yun? Hinalal ng 32 million. Alam na natin yung mangyari. Absuelto si BBM, hindi makakarating na Senado yan. Ang makakarating sa Senado, si VP Sara. Bagsak na ekonomiya natin. Yung foreign investors, okay to. May impeachment. Mag-invest nga ako. Ganun ba tingin nyo? Hindi po. Sa karanasan po natin, sa impeachment, pabagsak po. Yung kay ERAP,
halos isang dekada yung naging epekto nun. Ang hirap nating makarecover. Kasi kinakailangan mo silang kumbinsin na hindi po totoo na maya't maya nagpapalit kami na through people power, through impeachment. Alam niyo po ba kung ano ang gusto ng mga investors? Yung matatag po na bansa, matatag po yung ekonomiya. Paano tatatag yan kung maya't maya gusto nyong palitan yung mga nakaupo? Inuunan nyo kasi yung politika. Sino ba may kasalanan yan lahat? Si BBM din. Bakit? Inalaw niya yung impeachment kay BP Sara. Wag na tayo magbulahan. Yung sinabi ni BBM na ayaw niya na impeachment, bola lang yun. Budol lang yun. Ayaw mo ng impeachment, bakit yung anak mo pa yung unang pumirma? Sanay na tayo sa gobyerno na to, iba yung sinasabi sa ginagawa eh. Tignan nyo si Tatay Digong, bakit walang impeachment na naganap? May nagtangka. Naka-live yun eh. Tandang-tanda ko yun, sinabi ng isang cabinet official o kung sino man, Yusek o Asek. Alam nyo po ang sabi? Impeach daw si BP Leni, si Leni Robredo. Kasi nananawagan ng House Duterte. Dapat daw impeach. Ano sabi ni Tatay Digong? Huwag niyo pakialaman yan. Binoto ng tao yan. Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Yun lang. At dahil may isang salita si Tatay Digong, hindi na po nagtangka na impeach si BP Leni. O ngayon, ano ang moral ascendancy ni BBM na pigilan ng impeachment ngayon? Last year, hindi niya naman pinigilan yung impeachment kay BP Sara. Kunwari, ayaw niya, di ba? Kaya nga nagrally pa yung iglesia, di ba? Sabi niya, ayon po sa Pangulo, ayaw niya ng impeachment kay BP Sara. Hindi niya nga pinansin yung milyon-milyong iglesyang nagrally. Isang salita niya lang, dahil lahat yung kaalyado niya, tigilan niyo yung ka-impeach kay BP Sara. Binoto ng 32 million yan. Mas malaki pa boto sa akin yan. Impeach nyo, wala namang katotoran. Tapos na sana. Hindi eh. Nagalit pa siya kay Chis Escudero. Naalala niyo yun, yung binasura ni Chis Escudero. Dahil sabi ng Supreme Court, illegal o unconstitutional yung impeachment kay BP Sara. Binasura ni Chis Escudero. Nung nagkita sila, eto pala si Chis Escudero nag-a-apply na maging Supreme Court. Ikaw ang may kasalanan yan. Ngayon sasabihin mo na wala tayong mahita sa impeachment. Correct. Pero ikaw ang nagbigay ng direksyon eh. Di ba? Paano mo pipigilan ngayon yan? Sasabihin mo ngayon, inalaw mo nga yung impeachment kay BP Sara. Paano tayo naniniwala na siya nag-alaw nun? Ano sabi ni Sandro Marcos? Nagpaalam po ako sa tatay ko. Ano sabi si Sandro Marcos? Siya yung unang-unang pumirma ron sa impeachment laban kay BP Sara. Alam po ninyo, maling-mali. May kinakaharap tayo. Gusto ng mga congressman makalusot yung mga kalahi nila. Sino mga pangunahing tinuturo dyan? Panay mga congressman, di ba? Yung mga contractor. Kaya nga contractor eh. Dahil congressman sila na contractor pa. Si Saldico, congressman. Si Martin Romualdez, congressman. Panay congressman po eh. Sila talaga yung nakadirekta dun eh. Pag tinignan nyo pa nga yan, project of congressman, ganun-ganun. Flood control project. Ngayon, tignan po ninyo, may nag-uusap pa ba? Meron pa bang nagkukwentuhan tungkol sa kumusta na yung ghost project dyan? Kumusta na yung kakasuhan dyan? Akala natin masusundan si Ramon Revilla, di ba? O bakit hindi pa rin nakakulong? Wag na yung mga congressman. Ang target nila mga senador eh. Bakit hindi nakulong yung ibang senador? Very obvious ba? Kailangan nila ng boto sa impeachment ni BP Sara. Pang ano nila yan? Si Bong Revilla ang kawawa. O ayan, nakulong na yan. Gusto nyo bang sumama kay Bong Revilla? Mag-isip-isip kayo.
Kinorek ako ni Amik Buddy tungkol sa donation sa COVID yung issue kay Lenny, pero yung ASEC na nag-float ng impeach si Lenny Uts ang tinanggal ni Tatay Digong. Thank you very much sa 499 pounds. Di ba? Ang tinanggal niya pala yung nag-suggest na impeach kasi sobrang sip-sip eh. Yung kontrolado mo yung gobyerno mo. Obviously, dahil sa pag-angal, alam po ni BBM what happened. Alam po ni BBM na kawawa lalo ang Pilipinas. Ngayon nga, wala pang impeachment. Wala nang pumapasok na investor. Sa tingin nyo ba makaka-attract ng investor yung impeachment? Ganito po kami sa Pilipinas. Mag-invest po kayo dahil mayat-maya po kami magpapalit ng presidente, mayat-maya po kami magpapalit ng vice president, mayat-maya po may kudita sa Senado dahil kami po ay demokratikong bansa. At pag nagpalit po ng presidente, palit na naman po ng sistema, sino maa-attract nyo? Na foreign investors. Makakapag-attract kayo nung sa capital lang. Tapos, kasi anytime pwede nilang tanggalin. Pero yung foreign investors na magtatayo ng mga kumpanya, magtatayo ng mga pabrika, mahirapan po tayo. Dahil mayat maya, nagpapalit ng pinuno eh. At yan, sabi ko nga, depende sa direksyon na binibigay. Last year pa sinabi yung mahiya naman kayo, papanagutin niya yung mga magnanakaw. Sino na malaking isda na ngayon tinuturo siya pa yung malaking isda. Nasamantala kayo nitong mga Makabayan Black para ilantad kayo. Wala naman akong problema diyan. Talaga namang malaking isda si BBM. Pero ano ang moral ascendancy nyo na pigilan ngayon yung Makabayan Black? Samantalang kasama nyo yung Makabayan Black na nagpa-impeach kay BP Sara last year. Ibig sabihin, hindi ka kasi consistent. Gusto mong ma-impeach si BP Sara, kaya nung sinampahan ka na impeachment, hindi ka ngayon makapalag. Nakikiusap ka ngayon na pabagsak pa rin ang ekonomiya natin. Yan talaga, babagsak talaga ekonomiya natin. Ganon din po yung kay Corona. Immediately after, wag na tayong lumayo, panahon na ni BP Sara. Immediately after na in-impeach nila si BP Sara, pinasa nila. Bagsak po yung stock market, bagsak po yung piso natin. Ang lalakas po ng impact niyan. ERAP, in-impeach. Nag-people power 2. Kala nyo ba, pag people power 2, tuwan-tuwa yung mga tuwan-tuwa po yung mga napwesto. Pero yung ekonomiya po natin, back to zero yan. Kada magpi-people power. Hindi pinaalam sa inyo yan. Durog na durog tayo. Alam nyo ba pa, after ng people power, wala nagpapautang sa atin? Eto, konkretong mga konkreto po. Sabi rito, yung kay Erap Estrada na impeachment na natuloy sa People Power 2, this period was marked by an extraordinary downward spiral of instability, including failed coups and protests which resulted in economic stagnation and a lack of investor confidence for nearly a decade. So halos isang dekada ang epekto ng pagpapa-impeach kay Erap. Ngayon nga wala pang impeachment bagsak na tayo Paano pa pag nagsimula na impeachment kay BP Sara? Kay Corona naman po, eto po. While the trial of Supreme Court Chief Justice was more focused on judicial accountability, it created deep political division. Critics argued it signaled a consolidation of power that could weaken
institution which long-term investors view as a risk factor to a stable business climate. Miski yung impeachment lang ni Corona, masama po ang tingin ng mga business. Sabi po ng Makati Business Club, foreign investor hesitant to commit a long-term projects like airports or power plants. Wala po nagko-commit ng long-term project kasi alam nila anytime pwedeng i-impeach yung nakaupo. Alam nila anytime pwedeng magsama-sama itong mga congressman para ipatanggal yung mga nakaupo na ano. Yan po ang epekto ng impeachment sa ekonomiya ng bansa. Kawawa po tayo lalo. Is it worth it? Nagagastos tayo. Imagine niyo, ninakawan na tayo sa flood control. Ngayon naman, gagastos na naman tayo ng milyon-milyon para lang po i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sinasabi ko na po sa inyo, hindi na po si BBM kasi bukas yan, wala sa substance yan eh. Ang point ko lang po, pinaka-popular na kandidato si BP Sara. Immediately after na ma-impeach si Erap, hindi po kagad na maayos yung pamamalakad niya. No? Meron pang tinatawag na EDSA 3. Babawiin nila yung EDSA. Yung mga magulo yan. Ang nananawagan niya si Miriam Defensor. Lusubi ng Malacanang. Ang gulo po nung tagpo na yan. EDSA 3 ang tawag. Lusob sa Malacanang. Sino po mas popular? Si Erap o si BP Sara? Nung inimpeach si Erap, hindi po agad-agad smooth yung naganap sa liderato ni GMA. Sabi nga, tignan nyo po yung economic ng Pilipinas nung panahon na yan. Bagsak talaga. Lalo na ngayon sa panahon ni BP Sara. Bakit po? Tingin ng tao, si BP Sara lang yung pag-asa natin makaahon eh. Si BP Sara lang yung tinitignan natin na magiging presidente tapos aahon na uli ang Pilipinas eh. Tapos ipapa-impeach ninyo. Kayong mga congressman na dapat ang inaatupag nyo, paano? Ano po mas malaki? Palagay nyo na ninakaw ni BP Sara 125. Ano ba mas malaki? Isang delivery lang po yan, no? 10 doble sa isang delivery ng mali-maletang basura. Times 10 mo yung pinag-uusapan natin. Hindi lang. Ayun talaga. Alam na natin na nakaw yan. Bakit mo nalaman ba dong nanakaw? Ano po ba ibig sabihin na ghost project, wala kang pinagawa pero kumubra ka? Hindi pa ba nakaw sa inyo yun? Iba po yung namorsyento ka lang. Ito po talaga, ninakaw mo na lahat. Wala kang pinatayo eh. Yung namorsyento ka, may natayo. Nung binayaran yung contractor, humingi ka ng porsyento. Kung wala na ipatayo, ninakaw nyo. Hindi lang namorsyento, ninakaw nyo talaga yung buong pera. At dahil dyan, dahil marami magnanakaw, imbestigahan natin yung hindi magnanakaw. Ipatanggal natin yung hindi magnanakaw. Bakit gusto nila matanggal sa pwesto yung hindi magnanakaw? Para hindi makatakbo. Bakit ayaw nila makatakbo, Badong? Pag tumakbo, panalo. Ano ngayon? Talagang ganun. Pag tumakbo ka, panalo. Pag nanalo, maniningil ng mga magnanakaw. Ipakukulong yung mga magnanakaw. Sila yun.
Hindi ba sila yung mga magnanakaw? Kaya, sama-sama sila. Pigilan natin to si BP Sara na maging presidente ng Pilipinas. Sama-sama tayong lahat. Yan po yan. Kaya pinakamalaking diversion, nalilibang tayo, di ba? May mga walkout, ang galing. Ganun. Nalilibang tayo, nililibang nila tayo. Pero may nakulong na ba na malaking isda? Wala pa rin. Hindi po ba malaki si Ramon Revilla? Hindi po siya mastermind yan. Ulitin ko na naman to. Tama si Marcoleta na hindi dapat batayan yung restitution para ka maging state witness. Dapat ang batayan para maging state witness, maituturo mo yung mastermind. Putya, yung mga state witness, hindi rin maituro yung mastermind. Bakit pa kayo state witness? Alam niyo ba yung state witness? Ituturo mo yung mastermind, ang kapalit, wala ka ng kaso. Ang swerte naman nila, hindi na nila tinuro yung mastermind, wala pa silang kaso. Bakit hindi nila maituro yung mastermind ba doon? Baka hindi nila alam kung sino mastermind. Ginawa lang silang state witness dahil sila ay mayroong sinuli. Di ba? Tama si Marcoleta, hindi dapat gawing batayan yung pagsusuli ng pera para magi-state witness. Alam nyo, ang pagkakaalam ko, yan, may state witness na, malulutas na yung problema. Di ba ganun yun? Nanonood ako ng Godfather . Yung state witness nila, ito talaga makakapagturo na si Michael Corleone. Yung pinaka-Godfather na talaga siya yung wala nang pagitan . Dati kasi yung mga witness na nakukuha nila, mga ano lang, yung birador lang ba? Pero meron yung wala nang pagitan na siya na mismo yung inuutusan. O, di ba? Yun ang mga witness. Kaya dapat hindi po tayo pumapayag dito mga impeachment na to. Mas kayong Makabayan Black, nagtangka ba sila? Sino yung nag-impeach kay BP Sara ngayon? Yung mga grupo nila, yung mga dilawan, grupo nila De Lima, di ba? Tsaka tong Makabayan Black. Tanong, inimbestigahan nyo ba kayong grupo kayo? Nagtangka ba kayong imbestigahan yung mga flood control na magnanakaw sa flood control? Bakit gusto nyo pang unahin yung tanggalin sa pwesto si BP Sara kaysa yung mga magnanakaw sa flood control? So hindi talaga kayo para sa bayan. Ninakawan yung bayan . Ang gusto nyo ngayon, gumastos pa tayo. Ang gusto ngayon, gastosin pa nila yung pera para sa impeachment. Kalimutan na nila yung mga ninakaw sa taong bayan ng flood control. Ligtas na sila lahat. Focus na lang tayo rito sa impeachment na walang ninakaw yung mga involved. Opo, si Chavit po ang state witness doon kay Erap. Involved siya . Dahil sabi sino tong AS? Asyong Salonga po. Sino yung Asyong Salonga? Si Mr. President po. May pera doon. Eto, ano ibig sabihin nito? Yan po yung binibigay ko kay Asyong Salonga, kay Mr. President. Ganun po yung state witness. Yung may direkta ka sa mastermind. Puta, state witness, sino tinuturo nyo? Ito po, si JP, yung mga under ko. Si Bryce Hernandez ang tinuturo ng witness. Mas mataas pa posisyon niya kay Bryce Hernandez . Hindi po sila hanap damay. Hindi po sila hanap damay yung Marcos admin. Nililito po nila, dinadivert po nila. Wag na natin pag-usapan niya, makalimutan na yan. Baka sa BP Sara,
'Di ba? Habang nagkukwentuhan tayo sa impeachment, nakakalimutan niyo yung flood control. Kaya hindi po dapat tayo sumakay diyan sa mga 'yan. Ipaglaban po rin natin na sino na yung magnanakaw sa flood control? Bakit walang nag-iimbestiga? Kasi po alam nyo mangyayari dyan, titigil na yung Senado eh. Magiging impeachment court na sila. Lahat na ng attention naroon. Gugulo na po ang Pilipinas. Tignan nyo po yan. Meron ba mga tao na gusto magulo Pilipinas? Meron. Yun po yung mga grupo na maaari sila magtagumpay pag magulo ang Pilipinas. Di ba? Hindi para sa bayan, para sa bayan. Okay, yan lang po ang ating topic. Teka muna, baka meron pa ako nakalimutan bago tayo magpaalam at ano. Tuwan-tuwa po sila ng pinag-uusapan eh. Si Ontiveros naman eh. Kaya niya raw talunin si BP Sara. Puta, hindi mo nga alam meaning ng oposisyon eh. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay na reaksyon.